umpisa lang talaga yan mga kainday, yung asawa kong wala nang gana sa akin nung pumasok na yung babae na yan. Tinawagan niya siguro yan. Kaya pinasok niya dun sa sa trabaho niya. Magkasama silang magkasama sila ngayon sa isang bahay lang, isang boss lang sila. Ngayon, kinumpronta ng isa kung wala daw sila relasyon. Kahit anong tago niya yan ng kainday, lalabas pa rin katotoo. Yung pinagbintang mo sa akin, ikaw lang may kagawan. Kung tayo nga dalawa, magulo nga buhay natin nagsasama nga dalaga akong kinuha mo, ayan pa siguro may anak yan. Lalo pang gugulo yung mundo mo. At ikaw din babae ka. Alam ko nakikita mo to yung mga post ko. Kasi hawak mo yung cellphone ng asawa ko At ikaw din babae ka, huwag ka masyadong kampante. Kung kami nga, iniwan kami ng mga anak ko na ilang years kami nagsama. Mag 14 years. Ikaw pa kaya nga bago pa lang kayo nagsama. At may anak ka rin, babae rin anak mo. Tandaan mo yan. Kahit anong tago nyo, mahuli pa rin kayo. Kaya ang hiling ko lang sa inyo, pag natigil talaga itong suporta sa anak ko, maraming mag-witness inyo. Maraming galit sa inyo, lalo ka na Arnel. Maraming galit sa iyo. Pinagagawa mo. Huwag ka masyadong kampante dyan, girl. Kung unang niya asawa, iniwan niya. Pangalawa ako, iniwan niya. Ano pa kaya kung kung ikaw nga bago pa lang kayo nagsama. Salamat pinto. Bago pa lang kayo nagsama dyan. Huwag ka masyadong kampante. Kung kami nga, iniwan nga kami ng mga anak niya, nga ilang taon kami, kaya ikaw pa kaya, nga ilang buwan pa lang kayo nagkasama. At may anak ka rin na babae, tandaan mo yan. Yung pinagawa niyo, babalik yan sa anak mo. Huwag lang sa anak ko, kasi yun ang talagang iano ko sa kanya. Hindi ako ang kawalan ngayon. Sinasabi ng mga kamag-anak mo, ipatulpo ko daw. Pero hindi ako magpapatulpo yan. Kundi sila magpapatulpo, hindi ako. Hintayin mo pag nakaano sila. Kala mo naman, di galit sa'yo? Galit yan sa'yo. Kahit anong tago nyo, kung malalaman pa rin yan. Walang sikretong hindi mabubunyag. Hindi malaman ang totoo. O ako nga, nanahimik lang ako sa bahay. Ang nakaalam, mga pamilya mo, sinumbong sa akin. Kahit i-block mo pa ako sa Facebook. Isang post lang kayo ng babae. Ano yun? Yun bang katulong ng boss na kung saan ka punta, kasama mo siya? Ngayon, kasama mo siya kasi ang pakilala mo dyan, asawa mo, di ba? Yun ang alam ko sa kwento.
Hi guys, good morning, good morning. Mamaya may pasok na naman tayo. Timpla tayo kape guys. Ano lang talaga ako sa sama ng loob, ko mga kainday. Nalaman ko nung may kinakasama na palang asawa ko. Hindi ako sumama ang loob ko may asawa sa ngayon. Sumama ng loob ko dahil pinagpalit niya kami doon sa may anak na rin. Buti sana kung walang anak ng babae, may anak din. Siguro ang alam ng amo niya mga kainday, asawa niya mismo na pumasok doon sa trabaho. Pag nalaman niyan sa amo niya na hindi niya tunay asawa yon, hindi niya asawa. Parehas na lang dalawa na may mga pamilya pero hindi nila naisip yon. Lalo na yung tatay sa anak ko. Hindi man lang niya naisip mga anak niya, mga babae pa naman. Ngayon, wala pang kalam-alam mga anak ko. Ang anak kong panganay, alam na niya. Pero ang anak kong bunso, wala pang kalam-alam. Alam mo na pa nalaman niya sa panganay niya na mga anak niya mga lalaki. Baka ipakulong pa yan siya. Hindi ako magpakulong sa kanya, kundi ang mga anak niya magpakulong. Naglalaba ako mga kainday. May anak din yung babae. Yun lang palang, yun lang palang na pinagpalit mo sa mga anak mo. May anak din. Ano yun, ano ka rin sa aakuin mo yung anak sa babae. Ngayon, hindi akong kawalan, hindi ikaw ang kawalan. Pati pamilya mo galit na sa'yo. Gi-block mo pa ako sa Facebook. Pahalata ka talaga. Pahalata ka talaga na para hindi ka mahuli. Ngayon, alam ko na. Parehas nga kayo nga, puro lang katin ang naisip nyo. Pag nalaman niya sa anak mong lalaki, iwan ko lang sa'yo. Baka yan pang pakulong sa'yo, sa inyong dalawa. Kung sila nga, pinabayaan mo, mga anak mo. Ngayon, mag-ano ka na naman sa may anak pa. Pinagpalit mo sa may anak. Kung ako nga, iniwan mo, yung pa kayang babae. Parehas lang talaga kayo mag-isip nga ang kati lang yung pinapairal, hindi yung pamilyang iniisip nyo. Akala mo naman ako ang kawalan. Hindi ako ang kawalan. Yung iniisip mo sa akin na di ba gawain mo? O ngayon, magpakasaya kayo ngayon kasi wala pang hindi pa yan darating sa inyo.
ng anak tapos iwan mo. Kawawa ang mga bata. Magsikap ako para sa mga anak ko. Yung pinagbibintang mo sa akin, wala yan sa kakuti ko, pero ikaw pala may kagawan. Sa ngayon, wala pa maalam mga anak mo. Pero pag once nga malaman ng mga anak mo dong dalawa, iwan ko lang. Sa bagay, alam na yun sa pangalawa mo dun sa probinsya kasi sila nga nagsumbong sa akin eh. Kung sinong babae mo eh. Yung sinasabi mo nagpapadala ka doon kay ano? Sa anak mo doon, wala, hindi ka nagpapadala. Kundi nandyan na sa babae napunta ang pera. Kunti lang ang pinapadala mo sa amin. Ang dami mag-aano sa'yo, hindi ako maghabol sa'yo, kundi ang dami maghabol sa'yo. Pag once nga makaano yan sila dito sa Manila, iwan ko lang sa'yo. Manahimik pa ba yung babae? Hindi akong kawalan, kundi ikaw. Ako nanahimik ako para alang-alang sa mga anak ko, pero wala, nalaman pa rin nila. Kahit gi-block ko na yan sila. Para hindi nila maano yung anak ko. Kaso lang, ginawan mo ng Facebook anak mo, i-hack mo pa. Akala mo, di ko alam. Ngayon, ang bunso mo lang walang alam. Pero yung dalawa mo sigurong anak mo sa kabila, ewan ko lang kung di pa alam. Pag once ang malaman niya sa panganay mo doon, sa kabila, ewan ko lang. Kung manahimik pa yan. Sinabihan ako ng mga bakit daw ako, di ako galit. Alam nga naman magalit ako. Habulin kita? Oy, hindi ako maghabol sa taong wala namang kwenta. Yung mga kamag-anak mo, awang-awa sa mga anak mo, samantalang ikaw mismong tatay, di ka naawa. Pinagpalit pa kami sa pamilyadong tao pa. Goy, ka nahiya. Posible naman na hindi ka tutulong doon sa anak niya. Inako mo yung ang obligasyon ng anak ng iba, di ba? Pero obligasyon mo nga mismo mong anak, hindi mo kayang ibigay. Buti nga, ang bisyo ko, lipstick lang, hindi ako ng lalaki, hindi tulad ng mo. Kung kaya nga iniwan pamilya niya, kaya ka rin iwan. Bakit? Bagay naman kayo dalawa eh. Kinaya mo nga iwan ng dalawang pamilya. Kasi iniisip mo, kate lang ang kate lang maubusan lang yung kate mo. Okay na sa'yo. Yung anak mo lang babae ditong may alam. Yung panganay mo dito sa akin. Pero yung panganay mo dun sa kabila, iwan ko lang kung alam pa. Alam na ba? Alam ko pangalawa mo dun sa kabila, alam na eh. Kasi silang may nagsabi sa akin eh. Pamilya mo dun nagsabi sa akin.
Akala mo naman, nakawalan ako. Tandaan mo yan, dito sa aking mga anak mo. Ni minsan, di ko yan bibigay sa'yo. Sana nga, di ka na magkaanak ng babae dyan. Lalo na ang dami na akong alam sa'yo. Sana di ka na magkaanak ng babae dyan. Ay kami ng mga anak mo, nakaluwas na kami sa'yo. Kahit anong kumpronta ng babae, hindi sa amin, lalabas niya yung totoo. Parehas lang kayong dalawa. Wala sikreto, hindi magbaho oy. Hindi man lalabas ang totoo. Yung pinagbintang mo sa akin, ilang taon ako dito nga wala ka. Wala akong lalaki. Kasi hindi ko yung gawain. Kaya ka nagbibintang ng bintang kasi gawain mo, di ba? Pag nalaman niya ng boss mo nga hindi pala yan ang asawa mo, iwan ko lang sa'yo kung hindi ka parehas matanggal. Parehas kayo dalawa matanggal. Total, kung tutuusin lang, pwede yan malaman ng boss mo eh. May number ako ng boss mo dito eh. Naka-screenshot pa yan dito. Kahit i-block mo pa ako sa Facebook. Lahat ng impormasyon nalalaman ko sa mga kamag-anak mo. Kahit di ako magalang manghuli sa inyo. Manghuli sa'yo. Kasi alam mo, nasa bahay na ako, may ikot-ikot lang mundo sa anak ko. Pero mabait talaga ang Diyos. Kasi mayroon pa rin kamag-anak na magsusumbong. Ngayon, galit na galit sila sa'yo. Dati na hindi ko pa alam, maasa ako ang mga anak mo, uwian mo, pero hindi. Hindi mo inuwian. Lalo pa akong hinaan ng loob na pag sinasabi ng anak mo, bakit di ka na uwi? Sinasabi mo lang, busy ka. Busy ka mo sa isang babae, sa babae mo. Yung babae mo, bakit? Tingin mo ba kung wala kang trabaho, panindigan ka pa rin? Hindi. Hindi yan tulad sa akin dati na puntik ka na namatay, andyan pa rin ako sa'yo. Wala kang trabaho, andyan pa rin ako sa'yo. Pati ka mag-anak mo, nagtulong pa sa'yo para lang mabuhay ka. Pero ngayon, anong ginawa mo? Sinira mo. Ngayon, kung maulit pa yan maulit pa yung sakit mo, wala na pakialam mga kamag-anak mo sa'yo. Lalo na sa nalaman nila. Ako, hindi ako mahilig magsumbong-sumbong sa mga kamag-anak mo. Pero nagtanong sila sa anak mo na panganay, bakit di ba? Nasaan si papa mo? Wala, tagal na yung di na uwi dito. Tawag lang yan dito, minsan lang. Sinabi ng mga anak mo doon. Kahit i-block mo pa ako sa Facebook, tingnan natin kung mawala ng trabaho, kung mag-steady pa ba yung babae na yan. Alam ko, ano lang yan eh, pera lang habol sa'yo. At saka yung kate na makamot lang siya, yun, ang habol sa'yo. Pati din ikaw. Parehas kayo mag-isip. Ang mga kate nyo, hindi nyo naisip ang pamilya nyo. Ang mga kate nyo lang iniisip nyo. Tandaan nyo yan.
At alam ko, napanood to sa babae kasi alam ko hawak niya ang cellphone ng asawa ko. Parehas kayong dalawa hawak-hawak cellphone. Kahit anong pang bantay nyo sa isa't isa, kung talagang magluluko talaga yan. Tingnan natin kung pag nawala na yung trabaho ng ang lalaki, kung gusto mong pabayan. Ako, sinasabihan mo na, ako di ako marunong hawak pera. Tingnan natin, balang araw, baka magulat ka. Baka magulat ka nga, tumayo kami sa sarili namin paa. Na hindi na galing sa'yo. Kahit ano pang panira mo dyan sa bagong mong asawa, kasi ganun ka naman eh. Kung isang mong asawa, sinisiraan mo sa akin, ganun din ako sa'yo. Sinisiraan mo rin ako dyan sa kabila, sa bagong ngayon. Kasi ganun ka naman eh. Nung dati nahuli kita sa mga katsat mo. Sasabihin mo nga ako, hindi ako marunong hawak ng pera. Bakit? Magkano ba binibigay mo sa akin? Kung sa ngayon nga, kung wala akong trabaho, wala akong maulam ang anak mo. Kasi ang padala mo, tamang-tama lang binayad sa renta. Kaya pala na hindi ka tumatawag pag andyan ang boss mo kasi takot na takot ka malaman ang mukha ng asawa mo. Tsaka yung mga anak mo, hindi sinasagot. Pag anak mo tumatawag, hindi mo sinasagot. Kasi sabihin mo, nagdadrive ka. Nagdrive ka kasi andyan yung babae kasama mo. Tatawag ka lang pag kailan wala ang asawa mo. Hindi mo kasama, pati boss mo. Paano pa kaya pag nalaman ng boss mo nga hindi yan ang tunang yan lang ay babae mo. Kahit di tayo kasal, sabihin mo hindi tayo kasal. Sa akin may anak ka, puro babae. May habol pa rin ako sa'yo. Kasi ang mga anak mo, puro babae ito dito. Lalo ng kalagayan ng panganay mo dito. Kunting kilos lang, hinihingal. Pag once nga paano ko yun sa talagang makukulong ka. Pero hindi ko yung magagawa kasi tatay ka pa rin ng anak ko. Pero pag once nga hindi ka na magsuporta dito, doon na magkaalaman lahat-lahat. Lahat ng nalalaman ko sa pagkatao mo, sasabihin ko pa yan. Anong klaseng tao ka? Paano kaya pag nalaman to ng babae mo? Babae din anak niya. Hindi kayo nag-isip. Ang mga anak mo maliit pa. Sa una lang yan, masaya kayong dalawa. Pero maghihiwalay din kayo, tulad sa amin. Kung kami nga ng mga anak nyo, iniwan niya ilang taon kami nasama, ikaw pa kaya, kabagbago mo pa lang. Kahit sabihin pang kababata mo yan. May anak ka rin, may babae din yun. Buti nga, hindi tayo kinasal eh. Kasi kung kinasal tayo, malamang, makulong ka pa sa wala sa oras. Baka yung babae nga, kung once ang malaman yan doon may lalaki yan, makulong kayo dalawa kung kasal yan. Pamilyadong tao yan. Pero kate lang iniisip nyo, pinairal nyo. Kate lang talagang pinairal nyo. Noon pa naman, may may kutob na ako sa inyong dalawa. Kasi kadapos ng ni Arnel, comment ka ng comment doon.